Dear Amihan Stories presents The Stunt Woman is My Leading Lady. Written by Jasmine Jail. I swear, wala talaga akong relasyon sa stunt woman na yun. Iyon ang palaging naririnig ni Jason mula kay Drake sa tuwing bubuksan niya ang topic tungkol sa isyu ng kinakaharap nito. Si Jason Cuerdo ay CEO ng JC Talent Agency at si Drake Robles naman ang pinakasikat na artistang hawak niya. Ito rin ang pinaka-in-demand na leading man sa kasalukuyan. Kaya namomroblema siya dahil sa isyu na kinasasangkutan nito. Paano ba kasi nagsimula ang isyu na to? Nilapitan mo ba siya? Naging sweet ka ba sa kanya? Biniro mo ba? Patuloy niya sa pag-uusisa kay Drake. Siguro nung minsang biniro ko siya. Pero kilala niyo naman ako, di ba? Ganun talaga ako sa set. Mahilig ako makipagkwentuhan at makipagbiruan sa mga katrabaho ko. Sagot nito. Doon siguro nagsimula, boss. Sinamantala ng mga marites na showbiz reporters at journalist ang nakita nilang pakikipagbiruan ni Master Drake kay Miss Cherry. Sabad ng road manager ni Drake na si Emil. Anong pangalan ng stunt woman? Usisa niya. Cherry, boss. Cherry Mortalia. Anong gagawin natin, Sir Jason? Namumroblema ring tanong ni Drake. Okay, ganito. Diba, wala ka namang guesting ngayong week? Wala ring mga event na dapat mong puntahan? Seryosong saad niya. Emil! Imbes ay baling ni Drake sa road manager nito. Kinukumpirma kung wala nga ba itong schedule sa buong linggo. Tama ka, Boss Jason. Wala ngang schedule si Master Drake ngayong linggo. Agad na sagot ni Emil. Kung ganun, huwag ka na munang lalabas, Drake. Magstay ka lang muna sa bahay hanggat inaayos pa namin ni Emil ang problema natin sa isyong yan. Matigas ang boses na sabi niya. What? Parang may kontra na wika ni Drake. Paanong personal kong buhay kung... Huwag mo nang subukan magreklamo pa. Isang linggo ko lang naman magtitiis eh. Basta sinisigurado ko sa'yo, sa loob ng isang linggong yan, mareresolba na natin ang problema. Agad niyang sagot kahit hindi pa man tapos magsalita si Drake. At anong paraan naman ang gagawin mo, sir? May naisip na ako. Seryoso at confident niyang sagot. Tulungan mo na lang ako, Emil, at samahan sa Cherry Mortalia na yun. Sige po, Boss Jason. Pero, sigurado ka po ba na... Parang nagdududa pa rin wika ni Emil. Wala ka bang tiwala sa akin, Emil? Naging CEO pa ako kung hindi ko lang naman mareresolba ang mga problema ng kumpanya. Sa huli ay naniwala rin ang dalawa sa kakayahan niya. Nangako si Drake sa kanya na hindi na muna ito lalabas ng bahay kung hindi naman kailangan. Si Emil naman ay sumama nga sa kanya at pinuntahan nila ang set kung saan nagsushoot si Cherry ng isang eksena para sa dinobole nitong artista. Ano nung susunod, Boss Jason? Huwag mong sabihin dito lang tayo sa loob ng kotse at mag-aabang na dumaan si Miss Cherry. Hindi na nakapagpigil si Emil at nagtanong na sa kanya nang lumipas na ang ilang minuto pero hindi pa rin sila bumababa ng kotse. Akala ko ba may naisip ka ng plano? Sandali lang, Emil, at bumubuelo pa ako. Naghihintay rin ako ng perfect na timing para pumasok sa eksena. Pasinghal na sagot niya sa kasama. Ano ba kasi yung plano na naiisip mo, Boss Jason? Simple lang, Emil. Kakaibiganin ko ang stunt woman na yan hanggang sa maging super close kami. Nang sa ganun ay, maibaling sa amin ang atensyon ng media. Gusto kong isipin ng lahat na kaming dalawa ng stunt woman ang may relasyon at hindi sila ni Drake. Seryosong sagot niya pero natawa lang si Emil bilang reaksyon. Sigurado ka ba riyan sa naiisip mo, boss? I mean, wala na bang ibang paraan? Ayaw bang kusapin na lang si Miss Cherry na magpa-interview at sabihin na hindi totoo ang kumakalat na isyu tungkol sa kanilang dalawa ni Drake? Ayokong sumugal sa ganyang estratehiya, Emil. Mas lalo lang kasing lalaki ang issue kapag humarap siya sa media at binanggit ang tungkol doon. At hindi mo rin ba naisip na baka samantalin ng stunt woman na yun ang issue natin para sumikat siya? Seryoso at madiin ang boses na paliwanag niya kay Emil. Mas okay nga ito na tahimik lang siya at hindi pumapatol sa issue. Paborto para sa atin.
Kaya nga perfect ang plano na naiisip ko eh. Paano kung ma-inlove siya sa'yo? Diretsahang tanong ni Emil. Kasi 'di ba sabi mo, kakaibiganin mo siya hanggang sa maging super close kayo? Kapag nangyari yun, ay hindi malayo mangyari na mahulog siya sa'yo, Boss Jason. Bukod kasi sa mayaman at gwapo ka, mabait ka rin at masiyang kasama. Maalaga pa at matulungin. Eh di ma-inlove siya, wala namang problema ron eh. Naririnig mo ba ang sarili mo, Boss Jason? Unfair yun para kay Miss Cherry. Kapag nangyari na na-inlove siya sa'yo, tapos ikaw, nagkukunwari lang pala. Parang nanenermo na sabi nito sa kanya. Loko, ang layo na kasi ng ino-overthink mo. Dito pa nga lang tayo sa unang parte ng plano na pag-a-approach sa kanya. Tapos ikaw, nakarating na agad sa falling in love na yan? Nakatikim pa ito na mahinang batok mula sa kanya habang nagsasalita siya. At saka, ang goal lang naman ay ma-divert ang issue sa pagitan nila ni Drake at mapunta sa amin. Kapag nangyari na yun ay, titigil din naman agad ako. Hindi ko to patatagalin, kaya huwag kang umasa na aabot dun sa punto na magkakainlaban kami. Dagdag pa niya. Okay, gets ko na, Boss Jason. Kaya lang ang tanong, magtiwala naman kaya sa'yo si Miss Cherry? I mean, isa kang CEO ng isang talent agency. Sa tingin mo, maniniwala siya ng isang katulad mo ay makikipagkaibigan sa kanya na walang ibang rason? Kaya nga magdi-disguise ako eh. Wala rin naman masyado nakakakilala sa akin dahil sa pagpapanatili kong low profile sa sarili ko. At ayoko rin naman na na-expose masyado ang pagkatao ko. Ngayon lang talaga ako mapipilitan para hindi masira ang career ni Drake. Kaya sa tingin ko ay magiging effective to. Seryosong paliwanag niya ulit kay Emil. Basta dapat, ma-achieve ko na yung goal bago pa man malaman ni Miss Stunt Woman ang tungkol sa tunay kong pagkatao at motibo natin. Ang galing mo talaga mag-isip, Boss Jason! Namamanghang puri ni Emil sa kanya. Kahit medyo kinakabahan ako sa plano mong yan, ay ibibigay ko pa rin ang full support ko sa iyo, boss. Kung ganon, hubarin mo na yung lahat ng suot mo. Ano? Gulat at nagtatakang sambit nito matapos marinig ang sinabi niya. Magpapalit tayo ng suot. Agad namang sagot niya. Hindi naman ako pwede magpakita sa kanya na ganito ang itsura ko. Naka-coat and tie pa. Dapat normal na mamamayan lang ang dating ko para mas kapani-paniwala at hindi siya magduda sa kung ano ang totoo kong motibo. Sige, Boss Jason, naiintindihan ko. Sagot ni Emil habang dahan-dahan nang hinuhubad ang lahat ng suot nito, maliban sa pang-ilalim at inaabot sa kanya. Medyo nahihiya pa ito dahil silang dalawa lang ang nandun sa loob ng kotse. Tapos sabay pa silang nagtatanggal ng kanilang mga saplot. Bilisan mo na, Emil, at papasok na ako sa eksena. Nakasilip na ako ng magandang pagkakataon para mapansin ni Miss Stunt Woman. Pagmamadali niya. Oo na, Boss Jason. Heto na nga oh. Nagmamadali ring sagot ni Emil. Nang makapagpalit na siya at sa tingin niya ay convincing na ang kanyang itsura, ay bumaba na siya mula sa kotse at dahan-dahang lumapit sa set kung saan nagaganap ang shooting. Walang gaanong tao roon. At sa unang tingin ay hindi iisiping may shooting na nagaganap. At yun ang naisip niyang perfect chance para pumasok sa eksena at mapansin siya ng stunt woman. Samantala, nakararamdam na si Cherry ng pagod dahil sa paulit-ulit na take sa ginagawa nilang eksena. Maglalakad siya habang nakasuot ng rock jeans at black jacket. Tapos may 3 lalaki ang biglang papasok. Kunwari ay i-hold upin siya ng mga ito at kukunin ang bag na hawak niya. Pero lalaban siya gamit ang mga stunt moves na pre-practice niya ng 1 buong linggo. Cut! Isa pa! Sigaw ng direktor na hindi pa rin satisfied sa effort na ginagawa niya. Hindi pa rin makatotohanan ang galaw mo, Cherry. Basta pakan mo rin kapag nandun na sa part na maglalaban na para maging natural. Tandaan mo na martial artist ang karakter ng babae na ginagawa natin ng eksena. Yes, Direk. Sagot niya habang nagpapatangu-tango. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim at pinahid ang pawis sa noo. Hay, kailangan kong tiisin ng pagod. Pagkatapos naman ito ay pera ng susunod. Makakapagpadala na naman ako kina mama at papa sa probinsya.
Bulong niya sa sarili at pagkatapos ay pumuwesto na ulit siya para sa susunod na atake. Okay, ready, and action! Pagkuway sigaw ng direktor. Nang marinig niya yon ay nagsimula na ulit siyang maglakad. Pagkuway lumabas na ulit ang tatlong lalaki na ka-eksena niya. Hold up to miss, huwag ka magkakamali ng galaw kung ayaw mong butasan ko ang tagiliran mo. Agresibong pag-acting ng isang lalaki. Naghahanda na siya para sa mangyayaring fight sequence nang biglang pumasok ang isang estranghero at agad na lumapit sa tatlong lalaking ka-eksena niya. Hoy! Malakas nitong sigaw, sabay suntok ng pagkalakas-lakas sa isa sa mga kasamahan niya na goons ang ginagampan ng papel. Nagulat ang lahat, lalo na siya na natigilan pa ng bongga matapos makita kung paano lumanding ang kamao ng estranghero sa panga ng stuntman na kasama niya. Totoong suntok yun ah! Hindi acting! Gulat na sambit niya. Aray! Ano ba yan? Sigaw ng stuntman na tinamaan ng suntok ng estranghero. Hanggang sa magkagulo na sa set dahil gumanti rin ito ng suntok at gumulong pa sa lupa ang estranghero matapos itong tamaan sa panga. Cut! Ano ba yan? Agad na sumugod ang direktor at production crew para umawat. Samantalang siya ay napasinghap na lang nang makita ang dugo ang labi ng estranghero dahil sa natanggap nitong suntok mula sa kasamahan niyang stuntman din. Sino bang mga taong yan? Bakit bigla-bigla na lang siya pumapasok sa eksenang ginagawa natin? Galit at pasigaw na sabi ng direktor. Akala ko kasi totoong hinuhold up siya, kaya... Parang napahiya na sagot ng estranghero. Dahil sa narinig ay hindi niya napigilan ang matawa. Isang malakas at natural na tawa na umalingaw-ngaw sa buong set. Sigurado ka? Hindi ka nang paprank? I mean, hindi mo ba nakikita mga kamera? Natatawa pa rin tanong niya sa lalaki. Ano ba yan? Back up na nga tayo. Sa ibang araw na lang natin gawin ang eksenang to. Sablay na nga sa acting. Tapos may nakailang pang estranghero. Inis na sabi ng direktor at pagkatapos ay naglakad na ito palayo. Ang production crew naman ay nagsimula na ring magligpit ng mga gamit. Ano ba kasi ang ginawa mo? Nagalit tuloy si Direk. Nag-aalalang tanong niya matapos lapitan ng lalaki, nakasalukuyan ng nakaupo at pinupunasan ng duguan itong labi. At least, naging hero ko sa paningin mo, di ba? Imbes ay sagot nito sa kanya habang nakangiti. Natawa na naman siya ng malakas, pero kalaunan ay napatigil din matapos mapansin na nakatitig ito sa kanya. Nagsalubong ang kanilang mga mata at mas lalo pa siyang natigilan matapos mapansin na kakaiba ang tingin nito sa kanya. Para bang sinusubukan nitong kilitiin ang kanyang puso sa pamamagitan ng mga mata nito. Huwag mong sabihin ginawa mo yun para subukan magpa-impress sa akin. Tanong niya habang magkatitigan pa rin sila. Sabihin natin, parang gano'n na nga. Effective naman kaya? Parang nanunuksong tanong nito. Pero imbes na sumagot, ay awkward lang siyang ngumiti at umiwas ng tingin sa lalaki. Jason nga pala. Pagkuway sabi nito, kasabay ng paglalahad nito ng kamay sa kanya. Napalunok siya at hindi agad nakapag-react. Subalit ang kamay niya ay tila ba may sariling isip at dahan-dahang gumalaw para abutin ang kamay ng lalaki. Cherry. Mahina at medyo nahihiya pang tugon niya rito. At nang magdikit na ang kanilang mga palad, ay parang may kuryente siyang naramdaman na dumaloy sa pagitan nilang dalawa. Ang mabuti pa ay gamutin natin ang sugat mo sa labi. Baka ma-impeksyon yan. Putol niya sa namumuong kakaibang pakiramdam na iyon. Sandali lang at kukunin ko ang first aid kit ko mula sa medic. Pagkatapos magsalita, ay tumayo na siya at tumalikod sa lalaki. Hindi na rin niya hinintay pa na makasagot ito at naglakad na siya palayo rito. Pagbalik niya ay dala na niya ang first aid kit at agad din niyang sinimulan ang paglalagay ng betadine sa sugat nito gamit ang cotton buds. At habang ginagawa niya yon, ay hindi niya mapigilang matawa
dahil sa naaalalang ginawa ng lalaking nasa harapan niya. In fairness ang tapang mo. Hindi ka talaga nagdalawang isip at dumiretso agad sa pagsugod? Natatawa pa ring sambit niya. Ouch! Napangiwi ito ng bahagya nang tila ba nakaramdam ito ng kirot. Iyon ay matapos niyang maidiin ng bahagya ang cotton buds na may betadine sa sugat nito dahil sa kanyang pagtawa. Subalit na natili pa rin itong nakatitig sa kanya. Hindi ko kasi matiis na hindi ka tulungan. Assuming na nasa delikadong sitwasyon ka. Ang galing niyo kasing umarte kaya parang totoo yung eksena. Kaya akala ko talaga ay ino-hold up ka ng mga lalaking lumapit sa'yo. Anito, umiwas siya ng tingin sa lalaki. Pagkuway itinigil na rin niya ang ginagawang paglalagay ng betadine sa mga sugat nito. Ang totoo ay hindi siya sanay na tinitingnan siya ng ganon ng isang lalaki. Yun ang unang beses na parang may nag-scan sa buong pagkatao niya, kasama na ang kanyang puso. Next time, tingnan mo muna kung may mga kamera sa paligid bago ka sumugod. Awkward nang sabi niya. Noted, Miss Cherry. Agad nitong sagot habang nakangiti pa rin sa kanya. Pero kung ikaw na naman ang nasa eksena, baka hindi ko pa rin kayanin na. Hindi makialam. Natigilan siya. Hindi niya alam kung biro lang ba iyon o may gusto talaga itong iparating sa kanya. Basta ang sigurado ay ang tila ba kakaibang reaksyon ng kanyang puso sa bawat salitang binibitawan ito sa kanya. Kaya naman ang ginawa niya ay ibinalik na lang ulit ang atensyon sa sugat nito sa labi, kahit natapos na niya iyong lagyan ng betadine. Maraming salamat Seryosong wika nito, dahilan para matigilan na naman siya. Ha? Maraming salamat sa paggamot mo sa sugat ko. Ito ba? Wala to. Kumpara naman sa ginawa mong pagliligtas sa akin sa mga hold-uppers. Pagbibiro niya, na sinundan pa niya ng pagngiti ng malapad. Ang problema nga lang ay scripted lang yon. Oo nga, nasa script nga yung eksena ninyo. Pero yung pag-aalalang naramdaman ko kanina para sa'yo, yun ang siguradong hindi scripted. Hindi niya alam kung matatawa ba ulit siya dahil sa kanyang narinig o kikiligin. Basta ang biglang pag-init ng pisngi niya ay legit. Sigurado siya na nag-blush siya, kaya umiwas siya ng tingin dito at napatalikod pa. Saka pa simpleng umiti habang dinadama ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Sige na, magpapaalam na ako sa'yo at mag-aasikaso na rin ako ng mga gamit ko. Pack up na raw kasi sabi ni Derek. Pagkatapos magsalita ay tumayo na siya at tumalikod sa lalaki. Hindi na rin niya ito hinintay na makasagot at naglakad na siya palayo. Pero habang naglalakad, ay hindi niya mapigilang mapangiti. Yun ay dahil sa magandang impresyon na iniwan ito sa kanya. Nang sumunod na araw, nagulat siya nang muli na namang nakita si Jason malapit sa set. Pero sa pagkakataong iyon ay hindi na ito basta-bastang pumasok at nakialam sa eksenang ginagawa nila. Sa halip ay hinintay siya nitong matapos. Saka lumapit sa kanya, dala ang isang paper bag. Good morning. Bati nito habang nakangiti ng malapad. Coffee? Ha? Nagtatakang sambit niya habang inaabot nito sa kanya ang isang cup ng mainit na kape. Dumaan kasi ako kanina sa coffee shop. Sabi ng barista, best seller daw ito. Sakto namang naalala kita, kaya umorder na ako ng marami. Tapos pinadeliver ko na lang dito. Nabigla siya sa kanyang narinig. Pagkuway lumingon-lingon siya at napansin na meron ding iniinom na kape ang iba niyang mga kasamahan sa set. Salamat. Mahinang sabi niya, sabay kuha sa mainit na cup ng kape. Gusto ko lang naman bumawi. Feeling ko kasi ang laki ng abalang nagawa ko kahapon. Nasira kong eksenang sinushoot niyo. Tapos nagalit pa si Derek. Seryosong sabi nito. Nakaabala ka nga sa totoo lang. Pero in fairness maraming natawa sa'yo. Ako nga, first time ko yung na-experience sa buong career ko. May halong pagbibirong sagot niya. Pagkatapos, ay marahan siyang humigop ng kape. Then I'm glad. Sagot nito sa seryoso na namang boses. At least,
Napasayaw kong ibang mga tao sa set, lalo ng hardworking na stuntwoman na kagaya mo. Natigilan na naman siya. Pakiramdam niya ay may gusto talaga itong iparating sa kanya. Hindi niya maiwasang makonfuse dahil iyon ang first time na may pumansin at naglaan ng oras sa kanya. Karamihan kasi na nakikilala niya sa set ay dinededma lang siya, lalo na ang mga sikat na artista. Minsan nga, kahit ang mga bidang dinodobolan niya ay hindi rin siya pinapansin. Sa paglipas ng mga araw ay parang naging rutina yon para kay Jason. Ang biglaang pagsulpot nito sa set tuwing break time nila at laging may bitbit na minsan ay kape, minsan merienda at minsan naman ay simpleng bottled water lang na ito pa mismo ang nagbubukas para sa kanya. At sa bawat kilos na ipinapakita nito sa kanya ay naroon ang sinseridad na parang hindi iyon scripted. Ingat ka, madulas ang daan. Nag-aalalang sabi nito isang araw habang naglalakad sila palabas ng set. Dahil sa maulang panahon, kaya madulas ang daan at todo alalay naman ito sa kanya. Sanay ako sa ganitong mga daan. Ano ka ba? At saka, stunt woman ako, kaya hindi mo na ako kailangan pang alalayan. Napapangiting sagot niya rito, na pilit na itinatago ang kauting kilig na nararamdaman. Alam kong stunt woman ka, pero hindi ibig sabihin nun ay exempted ka na sa disgrasya. Maaari ka pa rin namang masaktan, di ba? Tugon nito sa seryosong boses, habang nakatitig sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad at napatingin kay Jason. At saka, alam mo ba, na para sa akin ay hindi ka lang basta stunt woman na dumudouble sa mga artista. Ikaw ang bida sa paningin ko, Sherry. Ayaw pa rin talagang magpaawat ng lalaki sa mga pasimpleng banat nito, na aminado naman siya na nagpapakilig sa puso niya kahit papaano. Dahil sa mga pasimpleng banat mo na yan, ay ililibre kita ng ice cream. Napapangiting sabi niya sa lalaki, at sakto namang napadaan sila sa isang tindahan ng ice cream, kaya agad siyang bumili ng 2. Heto, para sa'yo. Aniya, sabay abot ng isang ice cream cone kay Jason. Para maiba naman ngayon, hindi yung ikaw na lang lagi ang nabibigay sa akin. At saka, pasasalamat na rin sa pag-attempt mo noon na iligtas ako laban sa mga hold-upper. Natawa man ako ng mga sandaling yon, pero totoo na-appreciate ko yung ginawa mo. Napangiti si Jason, halatang nagustuhan ang mga sinabi niya. Hindi lang yun ang kaya kong gawin. Pwede rin kitang ibigin at pangitiin araw-araw. Anito. Ha? Anong sinabi mo? Natigilan siya at muntik pang mabitawan ng ice cream cone na hawak. Napatingin din siya kay Jason at muling nagsalubong ang kanilang mga mata. Wala. Pagbawi nito. Ang sabi ko, pwede rin kitang pangitiin araw-araw. Napatango siya at nagpatuloy na sa paglalakad. Sumunod naman agad si Jason sa kanya hanggang sa makarating na sila sa sakayan ng bus pa uwi. Pero dahil wala pa namang bus, ay naupo na muna sila sa waiting shed na naroon. Hindi ka ba nagsasawa sa trabahong ginagawa mo, Cherry? Pagkuway seryosong tanong ni Jason habang nakatingin sa kanya. I mean, ayaw mo bang lumabas sa comfort zone mo? Like, ikaw naman ang maging pangunahing karakter sa pelikula. Hindi bilang extra o stunt woman. O kahit supporting role man lang ang makuha mo. Okay na ako rito. Dito na ako nasanay eh. At ito talagang role na bagay sa akin. Sagot niya sa seryoso ring boses. Pero kahit minsan ba, hindi mo lang sumagi sa isip mo na, sana, ikaw naman ang nasa spotlight? Hindi agad siya sumagot at yumuko ng bahagya. Naramdaman niya na parang may kumurot sa kanyang puso. Ikaw palang nagtanong sa akin ng ganyan. Halos lahat kasi na nakakatrabaho ko, ang tingin sa akin ay simpleng extra lang at hanggang doon lang ang kaya kong ibigay. Pagkuway sambit niya sa medyo malungkot na boses. Grabe naman sila. Reaksyon nito. Hindi nila alam kung anong nami-miss out nila sa'yo. Napangiti siya. For the first time ay nakaramdam siya na may isang taong naniniwala sa kanya na may ibubuga rin siya
at hindi lang pagiging stunt woman ang kaya niya. Actually, hindi ko naman kailangan ng spotlight. Basta nagagawa ko ng tama ang trabaho ko at natutustusan ng mga pangangailangan ko at ng pamilya namin. Masaya na ako ron. Tumutulong din kasi ako sa amin at may kapatid pa ako nag-aaral. Kaya walang panahon para mag-inarte at mamili ng trabaho. Pagkuway sabi niya sa seryosong boses at binigyan pa niya ng pilit ng ngiti ang lalaki. Ganun ba? Napapatango-tangong sagot nito. Pero kung ako masusunod, hindi ako magdadalawang isip na gawin kang bida. Alam kong mahirap makarating sa taas. Pero one step at a time lang yan. Tiyaga lang at always be grateful. At siguradong makakarating ka rin sa destinasyon na gusto mong puntahan. For a moment ay naging speechless siya. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib matapos maramdaman ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkuway may bus nang huminto sa tapat nila, kaya dali-dali na siyang sumakay at iniwan na si Jason. Hindi na siya nagpaalam pa rito para sadyang makaiwas at nang sa ganon ay hindi nito mapansin ang kakaibang reaksyon niya sa mga pinagsasasabi nito. Subalit hindi niya inaasahan na aakyat din pala ito sa bus at susunod sa kanya. Nagulat na lang siya na mapansin na nasa tabi na niya ito at nakaupo na rin. Bakit mo to ginagawa, Jason? Seryosong tanong niya na magsimula ng umandar ang bus. Ang alin? Itong pagsama ko sa'yo? Maang-maangan itong tanong sa kanya. Gusto lang kitang ihatid sa inyo. Gusto kong masiguro na ligtas kang makakauwi sa inyo. Hindi lang to, Jason, kundi lahat. Ang mga efforts na ginagawa mo, ang araw-araw na pagbisita mo sa set, at kung ano-anong ibinibigay mo sa akin. Hindi mo naman kailangan gawin ang mga yun, di ba? Hindi ba obvious, Cherry? Gusto kita, kaya ginagawa kong lahat ng mga efforts na nabanggit mo. Natigilan siya at napakagatlabi na lang. Gusto niyang matawa at isiping nagbibiro lang ito. Pero may isang bahagi sa kanyang isip na nagsasabing paniwalaan niya ang mga sinabi nito. Jason? Pagkuway sambit niya. Medyo nahihiya na nag-aalangan pero naroon ang kakaibang pakiramdam mula sa kaibuturan ng kanyang puso na parang kinikilig siya. Hindi ba masyadong mabilis? Nagkakakilala pa lang tayo pero... Tama ka, Cherry. Hindi pa nga nagtatagal. Wala na magkakilala tayo. Pero tinamaan na ako sa iyo eh. At sobrang lakas nitong nararamdaman ko para sa iyo. To the point na hindi ko na kayang palampasin pa. Hindi siya nakasagot at tuluyan ang natahimik. Nag-aalala siya na kapag itinuloy pa niya ang pag-entertain dito, ay baka tuluyan nang bumigay ang kanyang puso. Hanggang sa tumigil na ang bus sa kanyang babaan. Mauna na ako sa iyo. Mahinang sabi niya at pagkatapos ay tumayo na siya at dire-diretsyong bumaba mula sa bus. Hindi na niya ito hinintay pang makasagot at hindi na rin siya lumingon pa. Hindi naman na ito sumunod pa, kaya napahinga na siya na maluwag. Pagkuway nagpatuloy na siya sa paglalakad at muling napahawak sa kanyang dibdib. Hindi pa rin humuhupa ang bilis ng kabugnon, kaya pilit niyang kinontra ang namumuong kakaibang nararamdaman para kay Jason. Nang sumunod na mga araw, ay hindi pa rin talaga tumigil si Jason sa pagpaparamdam sa kanya ng intensyon itong manligaw. Hanggang isang gabi, pagkatapos ng shooting kung saan siya nag-extra, dinala siya nito sa isang maliit na cafe. Tahimik at romantic ang lugar na yon. Dilawang ilaw sa loob at may jazz music na nagpe-play sa background. Ba't dinala mo ako sa romantic place na to? Nagtatakang tanong niya na makaupo na sila at naka-order na rin si Jason. Dito ko gustong simulan ng lahat. Seryosong sagot nito habang nakatitig sa kanya. Sa ngayon, nandito tayo para sa simpleng coffee lang. Pero sa mga susunod na gabi, gusto ko, dinner date nang gagawin natin. Napalunok siya at hindi agad nakasagot. Bumabanat na naman ito sa kanya. At hindi na naman niya mapigilang kiligin ang kanyang puso. Lalo pat nakikita niya sa mga mata nito ang sinseridad sa mga salitang binitawan. Jason,
Mahina niyang sambit. Pero natigilan din siya nang bigla nitong hinawakan ang isa niyang kamay na nakapatong sa mesa. Marahan at sapat lang para maramdaman niya ang init at sinseridad nito. Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isipan mo sa mga sandaling to, Cherry. Pero sana, mabigyan mo ko ng chance para patunayan sa iyo na totoo ako at ang mga sinasabi ko. Anito sa seryosong boses habang nakatitig sa kanya. Hindi siya makapagsalita at nagmistula ng estatwa mula sa kanyang kinauupuan. At habang nakatingin sila sa isa't isa, ay parang tinutunaw siya nito ng dahan-dahan at pinalalambot ang puso niyang pihikan. Shucks! Nahuhulog na rin ba ako sa kanya? Iyon ang tanong niya sa kanyang sarili, na kahit hindi umamin ng hayagan, ay parang nadadala na rin sa bawat pagngiti at efforts na ipinapakita ni Jason sa kanya. At para bang unti-unti na nitong sinisira ang pader na itinayo niya para harangan ng sinumang magtatangkang pumasok sa kanyang puso. Kakaibang saya ang naramdaman niya nang umuwi sa bahay ng gabing iyon. Nakita niya kasi na parang handa naman itong maghintay hanggang sa maging handa na siyang pumasok sa isang relasyon. Hindi naman daw ito nagmamadali. Pero wala naman siyang planong paghintayin ito ng matagal. Ngunit isang umaga, habang nagkakape siya, ay nakuha ng isang balita sa telebisyon ang atensyon niya. Muntik pa niyang mabitawan ang tasa ng kape na hawak dahil sa pagkabigla. Para sa balitang showbiz, kumakalat ngayon ang larawan ng isang stunt woman na si Cherry Moratalia kasama ang businessman na si Jason Cuerdo. Habang nagsasalita ang reporter, ay sunod-sunod na nag-flash sa screen ng telebisyon ang mga larawan nila ni Jason. May mga kuhang magkasama sila sa bus, sa cafe, at maging noong nag-aabot siya ng ice cream sa lalaki. Ano to? Puno ng pagtatakang sambit niya. Pagkuway mga larawan naman nilang tatlo, kasama ang sikat na aktor na si Drake Robles ang kanyang nakita. Matatanda ang unang napabalita na si Drake Robles ang karelasyon ng stunt woman. Pero lumalabas sa mga larawang nakikita natin na ang mismong CEO ng talent agency na humahawak sa sikat na aktor pala ang totoong karelasyon ng babae. Si Jason Cuerdo. Si Jason? CEO siya ng talent agency? At si Drake? Halos hindi makapaniwalang sambit niya. Parang bigla rin siyang pinanghinaan dahil sa nalaman. Ano ba ang totoo sa likod ng mga larawang ito? Isa ba itong diversion tactics ng mga handlers ni Drake Robles para matigil na ang mga isyong pilit na ibinabato sa sikat na aktor? O totoo ba talagang nagmamahalan ng stunt woman at businessman na si Jason Cuerdo at pilit nila iyong itinatago sa publiko? Patuloy ng reporter na nasa telebisyon. Nag-scroll siya sa kanyang cellphone at nakita na trending nga ang pangalan nila ni Jason sa halos lahat ng social media platforms. Nagbasa siya ng mga comments at may nakita siyang mga fans na natutuwa at nag-cheer sa kanilang dalawa ni Jason. Pero karamihan ay mga bashers niya. Nakakahiya naman ang stunt woman na yan. Ginagamit ang mga sikat na tao para sumikat din siya. Iyon ang isa sa mga comments na nabasa niya na nagpaluha sa kanya. Pero ang mas masakit para sa kanya ay ang realization na nagsimula pala ang lahat dahil sa lumabas na issue tungkol sa kanila ni Drake na hindi naman niya pinansin dahil wala namang katotohanan at hindi rin naman direktang nakaapekto sa career niya bilang stunt woman. Sinadya lang ba ni Jason ang pag-approach sa akin para makuha ang atensyon ng mga showbiz reporters at mga marites na naghahanap ng balitang pwedeng i-post sa social media? Scripted lang bang lahat ng sinabi at ginawa ni Jason para sa akin? Mahinanakit na sabi niya habang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi siya nakapagtrabaho ng maayos ng araw na iyon. Lumilipad ang isip niya dahil sa mga nalaman tungkol kay Jason. Hanggang sa sumapit ang hapon. At gaya ng kanyang inaasahan na laging ginagawa ng lalaki, ay nagpunta ulit ito sa set kung saan siya nagtatrabaho. Agad niya itong nalapitan. Pero imbis na nakangiti, ay lukot at nakasimangot na mukha ang ipinakita niya rito. CEO ka pala? Matigas ang boses na kumpronta niya rito.
Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil ba sa plano mong paikutin ako? Nang sa ganon, ay mawala ang mga isyong ibinabato sa alaga mong si Drake Robles? Natigilan si Jason. Cherry, kung ano man ang iniisip mo sa mga sandaling to, gusto ko pa rin malaman mo na hindi totoo ang... At ano ang totoo, Jason? Sabihin mo! Buliyaw niya rito. Pagkuway, unti-unti nang nangilid ang mga luha niya. Hindi niya mapigilang masaktan. Kung kailan kasi unti-unti na ring nahuhulog ang loob niya rito, ay saka naman niya malalaman ang mga hidden agenda nito. Alam mo ba kung nasa ang sitwasyon ako ngayon, ha? Binabash ako ng mga mapanghusgang marites na walang magawa sa mga buhay nila. Pinagmukha mo kong tanga, Jason. Ginamit mo lang pala ako para hindi mabahiran ng kontrobersya ang karir ng alaga mong artista. Cherry, Mr. Cuerdo, ipinaparating ni Derek na kung pwede raw ho, ay umalis na muna kayo rito sa set. Makakaabala raw kasi kayo sa shooting kapag dumagsa ang mga reporters dito at mga marites dahil mainit kayo ngayon sa media. Sa gitna ng pagkopronta niya kay Jason, ay lumapit naman ang isa sa mga production assistant sa kanila. Sumunod naman agad siya para hindi magalit ang direktor sa kanya at nagsimulang maglakad palayo ng set. Cherry, please, pakinggan mo munang paliwanag ko. Agad namang humabol si Jason sa kanya at muli rin niya itong hinarap. Ano pa bang paliwanag ang sasabihin mo? Alam ko ng lahat, Jason. Lahat ng ginawa mo, yung paglapit mo sa akin, yung mga efforts mo, mga matatamis na salitang sinabi mo sa akin. Scripted lang palang lahat ng yon. Hindi totoo. Peke! Dahil sa sobrang sama ng loob, kaya hindi na niya napigilan pa ang pagtulo ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay tinalikuran na niya ulit ito. At habang naglalakad, ay pinunasan niya ang mga luhang umagos sa kanyang pisngi gamit ang kanyang mga kamay. Cherry, please. Humabol pa rin si Jason at hinawakan pa nito ang isa niyang kamay para pigilan siya sa paglalakad. Pero sa halip ay isang malakas na sampal ang ibinigay niya rito matapos niya itong lingunin. Nagulat ito at hindi agad nakapagsalita. Pinagtinginan sila ng mga taong naroon. Pagkuway itinuloy pa rin ni Jason ang pagsunod sa kanya at pangungulit na para bang wala na itong pakialam sa kung ano ang sasabihin ng mga tao sa paligid nila. Cherry, sandali! Habol nito sa kanya. Oo, inaamin ko. Nagsimula ang lahat ng ito dahil kay Drake. Pero habang tumatagal, alam mo ba na... Ayoko nang malaman pa kung ano man yung laman ng isip mo na puro lang naman scripted. Pasigaw na sabi niya at pagkatapos ay patakbo na siyang lumayo rito para hindi na siya masundan pa. Dire-diretso lang siya at hindi ito nilingon. Hanggang sa makapara siya ng jeep at dali-daling sumakay roon. Pagkatapos ng pangyayaring iyon ay hindi na muna nagpakita si Jason sa kanya. Umabot pa ng hanggang 3 araw at wala rin ni isang text o tawag. Pero nagawa naman itong magpa-interview sa isang show sa telebisyon. Nagpaliwanag ito na hindi totoo ang issue tungkol sa kanilang dalawa. At sinubukan din itong ipagtanggol siya sa mga bashers na nanguhusga sa kanya. Kasama rin itong nagpa-interview at nagpaliwanag si Drake Robles. Mukhang tumapang na rin ito at hinarap ang mga kontrobersyang ibinabato ng mga tao rito. Yan na dapat ang ginawa niyo nung una pa lang. Hindi yung lalapit pa kayo sa akin at kung ano-anong gagawin at sasabihin na puro naman scripted. Idinamay niyo pa ako sa mga kalokohan ninyo. Inis na sabi niya matapos mapanood ang interview kina Jason at Drake Robles. Pagkatapos ay patabog niyang ini-off ang telebisyon. Ginamit ka lang talaga ng Jason Cuerdo na yon, Cherry. Nung una pa lang, duda na talaga ako sa lalaking yun eh. Too good to be true ang mga ipinapakita niya sa'yo. Lalo na yung mga pag-care niya kunwari at yung pagbigay niya sa'yo ng kung ano-ano. Nagulat siya nang marinig na nagsalita ang kaibigan niya at kapwa rin niyang stunt woman na si Zoe. Dahil sa pagkatulala niya ay hindi niya napansin na lumapit ito sa kanya at kasalukuyan nang nakaupo sa tabi niya. Ang tanga-tanga ko nga eh. Puno ng hinanakit ang boses na sagot niya. Naniwala ako sa kanya at muntik pa akong mahulog ng tuluyan sa kanya. Hay nako,
Mabuti na lang talaga at hindi ka nahulog sa kanya, Cherry. Alam mo naman kung paano maglaro ang mga nasa itaas ng show business eh. Gagawin nilang lahat para mapanatili ang kasikatan nila. At tayong maliliit at mga extra lang role sa mga pelikula ay laruan lang para sa kanila. May halong panenermo na sabi ni Zoe sa kanya. Pagkatapos ay tinapik nito ng bahagya ang kanyang balikat. Saka ito tumayo at iniwan siya. Ilang araw pa ang lumipas at pilit na ibinabalik ni Cherry ang focus niya sa trabaho. Pero sa bawat gabing tahimik na nakahiga siya sa kama, sa bawat araw na hindi niya naririnig ang tinig ni Jason, ramdam niya ang bigat sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Oo, galit siya. Pero kasabay ng galit na yon ay ang pag-asa na sana bumalik ito at magpaliwanag. Para bang nangungulila siya sa lalaki at namimiss niya ang presensya nito. Cherry, may naghihintay sa'yo sa labas. Importante raw. Nagulat siya ng bahagya ng isang araw pagkatapos ng mahabang taping ay lumapit sa kanya ang production assistant at sinabi iyon. Sino naman ang... Nagtatakang sambit niya pero hindi na sumagot pa ang PA. Gumiti lang ito na makahulugan at pagkatapos ay tumalikod na sa kanya at naglakad palayo. Lumabas na lang din siya ng studio kung saan ginanap ang taping hanggang sa makita niya si Jason. Nakasandal ito sa itim na sasakyan. Nakasuot ng simpleng t-shirt at maong pants. Walang nagbago sa itsura nito. Bukod sa namayat ng bahagya na para bang ilang gabi itong nagpuyat. Cherry. Mahina nitong tawag. Gusto sana niyang umiwas at mag-walk out na agad. Pero parang pinipigilan siya ng kanyang puso na bigla na lang bumilis ang pagtibok. Kaya naman nanatili na lang siyang nakatayo habang nakakunot ang noo at nakatingin ng diretso sa lalaki. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Hindi agad ito sumagot. Sa halip ay may kinuha itong isang bouquet ng puting rosas saka humakbang palapit sa kanya. Pagkatapos ay inabot iyon sa kanya pero hindi niya pinansin. Hanggang sa ibaba na lang nito at hindi na nangulit pa. Hindi ako mapalagay, Cherry. Sa mga araw at gabi na hindi tayo nagkita. Hindi ka nawala sa isip ko. Hindi ako pinatahimik ng puso ko. Pagkuway sabi nito sa seryoso at nagsusumamong boses. Tigilan mo na ako sa mga scripted mong banat, Jason. Hindi nabibenta sa akin ng mga yan. I'm sorry kung bigla na lang na hindi ako nagparamdam sa'yo. May mga inasikaso lang kasi ako. Tapos, dumagdag pang problema kay mami na nasa Amerika. Tumaas kasi ang blood pressure niya. Kaya from time to time ay tumatawag ako sa kanya para i-check ang kalagayan niya. Although nandun naman ang stepfather ko para alagaan siya. Pero kasi... Huwag ka nang gumawa ng mga excuses, Jason. Please lang. Nagsimulang mag-init ang mga mata niya. Pero pinilit pa rin niyang itago na naluluha siya. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na nun mababago ang katotohanang niloko mo ko. Ginamit mo ko para mailigtas ang career ni Drake. Umiling-iling si Jason habang sinusubukang hawakan ang isa niyang kamay. Inaamin ko, nagsimula nga sa ganun ang lahat. Pero nang tumagal, na magsimulang lumalim ang relasyon natin, nag-iba ng lahat, Cherry. Pagpapaliwanag nito at kita naman niya ang pagiging seryoso sa ekspresyon nito. Pero nadala na siya. Ayaw na niyang maniwala ng basta lang. Baka scripted na naman lang ang mga linyang sinasabi nito. Inaamin ko na, noong una, ay plano ko lang na ilayo ang issue kay Drake. Pero hindi ko plinanong mahulog sa iyo, Cherry. Hindi ko sinasadyong maramdaman to. Pagpapatuloy ni Jason. At totoo na tong nararamdaman ko para sa iyo. Yung mga tawanan natin, mga simpleng usapan, at pag-aalala ko sa iyo. Totoong-totoo yun, Cherry. Hindi na yun kasama sa script na ginawa ko. Napapikit siya nang maramdaman ang init ng luhang nagpupumilit ng tumulong mula sa kanyang mga mata. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na huwag maniwala. Pero pinipigilan naman siya ng kanyang puso. Ramdam niya kasi ang sinseridad sa boses nito habang nagsasalita ito. Kung totoo talagang lahat ng mga yan, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit naglihim ka sa akin at hinintay mo pang medyang makadiskubre? Lumapit si Jason
hanggang sa isang hakbang na lang ang pagitan nila. Natakot kasi ako. Natakot akong isipin mo na niloloko lang kita. Natakot ako makalagpas ang tsansa na mapalapit sa'yo. Pero sasabihin ko naman talaga sa iyong lahat-lahat eh. Naunahan lang talaga ako ng mga reporters. Naunahan? O baka ikaw rin na nagbayad sa mga reporters na yon para kumuha ng mga litrato natin? Hindi, Cherry. Hindi ko sila binayaran. Hindi ko alam na may nagmamasid pala sa atin na taga-media at kinukunan na tayo ng mga pictures. Hindi siya sumagot at sandaling natahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng mga sasakyang dumadaan sa kanila. Please, Cherry. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo patunahin ko sa iyo na hindi kita ginamit. Dahil totoo na nagustuhan kita. Totoo na nahulog ang loob ko sa iyo. Pagpapatuloy nito, kasabay ng paghawak sa isa niyang kamay. Hindi agad siya nakasagot at pinagmasdan lang ang mga mata nito na puno ng pagsusumamo. Ramdam niya sa ekspresyon nito ang takot na baka mawala na siya ng tuluyan dito. Gayunpaman ay dahan-dahan pa rin niyang binawi ang kamay niya mula sa pagkakahawak nito. Kailangan ko muna mag-isip, Jason. Hindi madaling kalimutan ang sakit na naidulot mo sa akin. Ngumiti naman ito bilang tugon. Bagamat halatang pilit lamang iyon, ay bakas sa mga mata nito ang lungkot. Naiintindihan kita at hindi ako umaasang patatawarin mo agad ako. Pero sana, Cherry, hayaan mo kong ipakita sa iyo na seryoso talaga ako. Hayaan mo sana ako makabawi sa iyo, Cherry. Pagkuway seryosong sabi nito. Hindi na siya sumagot pa at tumalikod na lang dito. Pagkatapos ay naglakad na siya palayo. Hindi naman ito sumusunod pa sa kanya at hinayaan na siya. At mula nga ng araw na yon ay sinuyo siya ni Jason. Sa tuwing lalabas siya ng studio galing sa taping, nakaabang na ito sa kanya para bigyan siya ng isang bouquet ng sunflower. Para sa iyo, para sa babaeng nagbibigay liwanag kahit sa pinakamadilim kong araw. Nakangiting salubong nito sa kanya. Corny mo ah. Kahit naiinis pa siya rito, ay hindi pa rin niya mapigilang matawa ng bahagya. At naroon pa rin ang kakaibang kilig na nararamdaman niya. Pero pilit niya iyong itinatago sa lalaki. Kapag tanghali naman ay isang simpleng lunchbox ang iniaabot sa kanya ng isang stop sa set. At ang laman nun ay mga pagkaing paborito niya. Adobo, manggang hilaw na may bagoong at leche flan. May kasama pa iyong sticky note na inuunahan na siyang basahin ng kasamahan niya na si Zoe. Kumain ka ha? Mahirap ang mapagod na gutom. From Jason. Napapatili pa ito habang binibikas ang mga salitang iyon. Samantalang siya ay napapailing na lang. Pero may kasama iyong malapad na ngiti. Seryoso na talaga siya sa iyo, girl. Komento nito kalaunan. At hindi pa rin nagtatapos ang mga sorpresang ginagawa ni Jason. Minsan kapag break time, bigla niyang naririnig na tumutugtog ang paborito niyang kanta sa gitna ng set. Nirequest yan ni Jason sa sound engineer. Panunukso sa kanya ni Zoe. At may kasama pa yung malamig na bottled water. Pumunta ba siya rito kanina? Nagtatakang tanong niya. Oo, girl. Nakasalang ka kasi sa isang eksena kaya hindi mo siya nakita. Pinanood ka pa nga ng ilang minuto bago umalis eh. Ganun ba? Napapatangu-tangu lang na sagot niya. Patawarin mo na kaya siya. Mukhang seryoso naman at sincero sa'yo eh. Hindi mo ba nakikita na todo effort siya sa'yo? Ewan ko, Zoe. Siguro konting panahon pa. Hanggang isang gabi, matapos ang mahabang taping, naabutan niya sa labas ng studio si Jason. Nakasandal sa kotse at may hawak na gitara. Anong ginagawa mo rito? At bakit may hawak ang gitara? Nagtatakang tanong niya. Huwag mong sabihin may paandar ka na namang gagawin. Pwede ba kitang kantahan? Kahit isang song lang. Gusto ko lang iparinig sa iyo tong kinumpos kong kanta na nakalaan para lang sa iyo. Nakangiting sagot nito sa kanya. Nako, baka sintonado ka. Hindi na rin niya napigilan pa na matawa.
At bago pa man niya matapos ang sinasabi, ay nagsimula na itong tumugtog ng gitara. Kalaunan ay kumanta na rin ito. Malambing ang boses nito at ramdam niya ang sinseridad sa bawat salitang binibigkas nito. Hindi iyon performance para sa mga audience, kundi isang simpleng pag-amin ng pagmamahal. Hanggang sa tuluyan na siyang natigilan at pakiramdam niya ay bibigay na ang puso niya rito. Nang matapos na itong kumanta, ay sa kanya napansin na naluha na pala siya. Bakit ba ang hirap mong hindi mahalin, Jason? Pagkuway sambit niya sa mahinang boses. Isa lang naman ang hinihiling ko sa iyo, Cherry. Yun ay ang bigyan mo ulit ako ng pagkakataon na maiparamdam sa iyo na mahal kita. Jason? Aniya habang nakatitig ng seryoso sa lalaki. Kung gusto mo talagang ipakita sa akin na seryoso ka at sincero, mag-date tayo, pero simple lang, walang mga paandar, walang bulaklak, walang gitara, at higit sa lahat, walang media. Sige, Cherry. Nanlaki pa ng bahagya ang mga mata nito habang nagsasalita. Magdi-date tayo at wala nang atrasan yan dahil sa bibig mo na mismo nanggaling. Pero wag ka mag-expect ng kung ano ha. Gusto ko lang na makilala ka ng lubusan. Depende pa rin sa makikita ko sa iyo kung tatanggapin na ba kita sa puso ko o hindi. Walang problema sa akin, Cherry. Kahit isang date lang. Sapat na yun para maipakita ko sa iyo ang totoong ako. Malapad ang ngiting sabi nito. Sa totoo nga niyan ayoko talagang na-expose masyado sa media. Mas gusto ko nagtatrabaho sa likod ng kamera. Kaya nga ipinapaubaya ko na lang sa mga katiwala kong karamihan sa mga trabaho sa labas ng opisina. Na-compromise lang ako noon sa problema ni Drake, kaya napilitan akong lumabas. Pagpapaliwanag nito, kahit hindi naman siya humihingi. So ano, kailan tayo magde-date? Ngayon na ba? Pagkaway na excite nitong tanong. Huwag ngayon at pagod ako dahil sa maghapong taping. Agad niyang sagot dito. Kung gusto mo, bukas, wala akong commitment Tinapos na namin kanina yung mga eksena na para sa akin. Sige, bukas, susunduin kita sa inyo. Mas lalo pang nasasabik na sabi ni Jason. Kinabukasan ay maaga nga siya nitong pinuntahan sa inuupahan niyang bahay. Wala itong dalang bulaklak o regalo at wala ring sasakyan na mamahalin. Motorsiklo lang ang ginamit nito para makapunta sa kanya at nakasuot lang din ito ng simpleng t-shirt at maong pants. Pero kahit ganoon, ay litaw na litaw pa rin ang karismang taglay nito. Hi! Nakangiting bati nito matapos niya itong lapitan. Nakaready ka na ba? Pwede na ba tayong umalis? Yes. Nakahanda na ako. Pero, saan mo naman ako dadalhin? Sa ngayon, secret na muna. Malalaman mo na lang kapag nandun na tayo. Basta, akong bahala sa'yo, kaya huwag kang mag-alala. At sinisiguro ko sa'yo na mag-e-enjoy ka. Confident itong sagot sa kanya habang nakangiti pa ng malapad. Pagkuway sumakay na siya sa motorsiklo nito. Nagtaka na lang siya nang huminto ito sa tapat ng isang paresan. Pagkatapos ay pinababa na siya. Saka ito naghanap na mapaparkingan ng motorsiklo. May kasama kang chicks ngayon, Sarah. Biro ng may-ari ng paresan nang maipark na dito ang motorsiklo at lumapit na para umorder. Nakabingwit pare. Pabiruring sagot ni Jason na para bang matagal na nitong kakilala ang may-ari ng paresan. Kaya ngayon, 2 o-orderin ko. Matapos umorder ay naghanap na ito ng pwestong mauupuan nila at doon naghintay na lang sila na madalas sa kanilang pagkain. Seryoso? Pumupunta at kumakain ka sa lugar na to? At mukhang matagal ka ng customer dito kasi kilala ka na ng may-ari. Namamanghang sabi niya. Mas prefer ko nga ang mabuhay ng simple lang, kaya nga hindi ako nag-artista Sa halip ay nagtayo na lang ako ng talent agency at nag-handle ng mga artista. Sigurado kasing hindi ko ma-enjoy ang mga ganitong bagay kung ganun ang pinili kong career. Pagkukwento nito sa kanya. At tama ka, madalas nga akong pumunta rito. Wala nung college pa lang ako, paborito ko na talagang kumain dito. Kaya mas gusto ko rito kaysa sa mga sosyal na restaurant.
Bukod sa sobrang sarap ng pares nila rito, mura pa. Yung gagastusin ko sa mamahaling restaurant, ipangtitip ko na lang sa kanila. Mas okay yun, di ba? Tama ka. Iyon lang ang naisagot niya rito. Namamangha pa siya dahil sa kanyang nakikita. At sa isang banda ng kanyang puso ay may nararamdaman siyang kakaibang paghanga rito. Pagkatapos nilang kumain sa paresan, ay dinala naman siya nito sa isang maliit na arcade. Huwag mong sabihin mahilig ka rin maglaro sa ganitong lugar. Medyo natatawa pang tanong niya. Bakit? Hindi ba pwede? Mas masaya nga maglaro sa ganito eh. Matapos bumili ng tokens, ay niyaya na siya nitong maglaro. Una ay nag-basketball shooting muna sila. Tapos sa racing games naman, hanggang sa mapunta sila sa claw machine. Napacheer pa siya rito habang sinusubukang kunin ang maliit na stuffed toy na isang brown na puppy. At nang makuha iyon ni Jason, ay walang mapagsidla ng tuwa niya na para bang siya ang nakakuha. Para sa iyo yan, Cherry. Iakapin mo kapag namimiss mo ako bigla. Sabi nito habang inaabot ang stuffed toy sa kanya. Alam mo ang corny mo. Puna niya rito pero hindi naman niya maiwasang kiligin sa mga banat nito. Corny nga pero totoo naman at sincero. Agad na sagot nito habang nakatitig sa kanya ng diretsyo. Pagkatapos maglaro sa arcade ay naglakad-lakad naman sila sa Baywalk. Palubog na ang araw noon kaya perfect ang panghuling activity nila. Romantic din ang lugar at marami siyang nakitang mga couple na naglalakad-lakad din. At ang iba naman ay nag-uusap sa mga bench na naroon. Bakit ako, Jason? Ang dami-dami namang babae dyan na mas maganda, sosyal at mas bagay sa'yo. Pero bakit ako? Kalaunay tanong niya sa lalaking kasama. Huminto ito at tumingin sa kanya ng seryoso. Hindi ko lang alam kung maniniwala ka. Pero ang totoo, ay tinamaan na ako sa iyo sa unang pagkikita pa lang natin. Humanga ako sa galing mo. Nabigani ako sa tawa mo. At nahulog ako sa pagiging totoong tao mo. Yan ka na naman sa mga banat mo eh. Hinampas pa niya ito ng mahina sa balikat dahil sa hindi maitagong kilig na nararamdaman. At ng mga sandaling yon ay tuluyan ang gumaan ang loob niya sa lalaki. Naniniwala na siya na sinsero nga ito at totoo ang mga efforts na ipinapakita sa kanya. At ang date nilang yon ang patunay, kaya memorable iyon para sa kanya. Oo, nung una, plinano ko talagang lapitan ka at kaibiganin para mawala ang issue sa pagitan ninyo ni Drake. At sa halip, ay mapalitan nyo ng issue sa pagitan natin. Pero nung makita na kita ng harapan, biglang nagbago ang lahat. Mas nangibabo ang kagustuhan ng puso kong ligawan ka. Sa totoo lang, mahirap paniwalaan ang mga salitang binitawan mo. Marami sa industriya ang magagaling sa ganyan. Magaling magtago at gumawa ng script. Hindi ako perpekto, Cherry. May mga mali rin akong desisyon. Pero isang bagay ang sigurado ako. Yun ay ang nararamdaman ko para sa'yo. Grabe ang mga linyahan mo ah. Parang sa teleserye. Sagot niya habang natatawa pa ng bahagya. Kung teleserye to, alam mo ba kung anong susunod? Natigilan siya at hindi agad nakasagot. At nang magsalubong ulit ang mga tingin nila, ay bigla na lang siyang kinabahan. Ano nga bang susunod? Tanong niya rito sa mahinang boses. Hindi naman ito sumagot. Sa halip, ay dahan-dahan pa itong lumapit sa kanya habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa mga mata niya na para bang pinapakiramdaman ang bawat pagtibok ng kanyang puso. At bago pa man siya makaiwas, ay nailapit na nito ang mukha sa kanya. Hindi na rin siya nakareact nang maglapat ang mga labi nila. Hanggang sa kusa na lang pumikit ang mga mata niya. Pero ilang sandali lang ay umiwas din siya at umatras ng bahagya sa lalaki. Bigyan mo pa ako ng konting panahon, Jason. Hanggang sa tuluyan nang maging handa ang puso kong magmahal. Mahinang sambit niya. Take your time, Cherry. Maghihintay ako kahit gaano pa yung katagal. Masaya siyang umuwi ng gabing yon at halos hindi mawala ang ngiti sa kanyang labi. Tinukso pa siya ng kaibigang si Zoe na kasama rin niya sa bahay na inuupahan dahil sa kakaibang ekspresyon na nakita nito sa kanya.
Subalit ng sumunod na araw, nagtaka siya dahil hindi nagpaparamdam si Jason. Kahit chat, text o tawag ay wala rin. Gayunpaman, ay pinilit pa rin niyang kumbinsihin ang sarili na baka abala lang ito. Dahil CEO nga naman ito ng isang talent agency, kaya malamang ay marami itong ginagawa at inaasikaso. Pero lumipas na ang buong araw, ay hindi talaga ito nagparamdam sa kanya. Namimiss mo ng pangungulit ni Mr. CEO ano? Panunokso sa kanya ng kaibigang si Zoe. Kinagabihan, nang palabas na sila ng studio. Hindi naman niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad. Ba't kasi hindi mo pa siya sinagot? Eh di sana, kasama kanya ngayon sa Amerika. Pagpapatuloy ng kanyang kaibigan. Amerika? Nagtatakang sambit niya. Hindi mo ba alam na bumiyahe papuntang Amerika si Jason? Pumunta ng Amerika si Jason? Bakit hindi siya nagsabi sa akin? Isa lang ang ibig sabihin niyan, girl. Hindi talaga ikaw ang priority niya. Tuluyan na siyang natigilan dahil sa sinabing iyon ni Zoe. Parang sinampal siya ng katotohanan at nabuhusan ng malamig na tubig. Lumipas pa ang 1 linggo, pero hindi pa rin nagpaparamdam si Jason sa kanya. Hanggang sa naisipan na niyang magbakasyon sa probinsya para ipahinga ang kanyang katawan, pati na rin ang kanyang puso. Ano ba kasi ang nangyari, anak? Nagkalubuan ba kayo ng boyfriend mong CEO kaya iniwan ka niya? At biglang lumipad patungong Amerika? Nagulat pa siya nang marinig ang boses ng kanyang ina. Isang araw, habang nakatulala siya at pinagmamasdan ang bukiri na may tanim na palay. Si Mama, marunong na rin mag-intriga. Nakangusop ang sagot niya rito. Nakalain mong pati ang isyong yan ay nakarating na rin sa'yo at pinaniwalaan mo naman. Bakit nga kasi? Ano bang totoo? Pangungulit nito sa kanya. Basta, wala pong katotohanan ng mga isyong narinig mo, okay? At saka, hindi naman po kami magjowa ng CEO na yon. Oo, nanligaw siya sa akin. Pero hanggang dun lang yon. Bakit nag-e-emote ka ngayon? Ibig sabihin, mahal mo rin ang lalaking yon. Kaya lang, nagpakipot ka pa. Kaya iniwan ka at pumunta na ng Amerika. Cherry, may bisita kang dumating. Halika na muna rito at kausapin ito. Mula sa sala ng bahay nila, ay narinig nila ang malakas na boses ng kanyang ama. May bisita ka raw, anak. Puntahan mo na at baka mga dati mong kaklase. Nakita ko kasi sila kanina sa palengke at nabanggit ko sa kanila na nandito ka sa bahay at nagbabakasyon. Segunda naman ang kanyang ina. Kaya tumayo na siya at naglakad patungo sa sala kung saan naghihintay ang kanyang mga bisita. Nagulat na lang siya na makita ang lalaking laman ng isip niya. Pero hindi niya inaasahang makakarating ito sa lugar nilang iyon. Jason? Halos hindi makapaniwalang sambit niya. Nakailang ulit pa siyang kumurap dahil baka namamalikmata lang siya. Pero totoo talaga na si Jason ang nasa harapan niya. Sino ka ba, lalaki? At anong kailangan mo sa anak ko? Matigas ang boses na tanong ng ama niya nang muling bumalik sa sala at mariing tiningnan ng lalaking bisita nila. Agad namang humarap si Jason. Kalmado lang at mukhang hindi nasindak sa presensyang ipinaramdam ng kanyang ama. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Jason Cuerdo at nandito po ako hindi lang para makita si Cherry, kundi para humarap din sa inyo. Gusto ko pong humingi ng permiso sa inyo para formal na ligawan ang anak ninyo. At kung papayag po kayo ay gusto ko na rin po sana siyang pakasalan. Nagulat siya sa narinig. Napatingin pa siya sa lalaki at nakita naman niya na seryoso ito. Pakasalan? Halata rin ang pagkabigla sa reaksyon ng kanyang ama. Teka, ibig sabihin ba nito ay ikaw ang nagpaluha sa anak namin? Ikaw ang nanloko at nang iwan sa kanya? Tapos ngayon bigla kang babalik, pupunta rito at magbabanggit ng tungkol sa kasal na para bang walang nangyari? Tay! Pigil niya sa ama at marahan pa niyang hinawakan ng isa nitong kamay. Dahil sa pangamba na baka makapagbitiw ito ng hindi magagandang salita sa lalaki. Opo, inaamin ko na nagkamali ako. Hindi ako nakapagpaalam kay Cherry.
at hindi ko rin naipaliwanag kung bakit biglaan akong umalis. Pero hindi ko po siya niloko. Totoo po ang nararamdaman ko para sa kanya. Mula nung umpisa hanggang ngayon. Pagkatapos magpaliwanag sa ama, ay sa kanya naman ito bumaling ng tingin. Seryoso ang ekspresyon at nakikiusap ang mga mata. Bakit nga ba bigla kang nawala? Ano bang emergency ang nangyari at hindi mo na naisipang magpaalam sa akin? Seryosong tanong niya rito. Ang mami ko na nasa Amerika. Na-ospital siya matapos matumba. Nataranta ako na marinig ko ang balitang yon. Kaya dali-dali akong bumiyahe at hindi na ako nakapagpaalam sa'yo. Tumaas na naman kasi ang blood pressure ni mami kaya natakot ako. Pero sa awa ng Diyos ay ligtas naman siya. Salamat sa stepfather ko at nadala agad siya sa ospital. Sorry, hindi ko alam na ganun palang nangyari. Medyo nahihiyang sambit niya at napayuko pa siya ng bahagya. Pero mali na hindi ka nagpaalam kay Cherry. Hindi mo rin siya kinontak nung nasa Amerika ka na. Para malaman man lang sana niya kung ano ang nangyari. May pagkontra pa rin sa boses na sabi ng kanyang ama. Opo, mali nga po ako. Kaya nga po bumiyahe agad ako pabalik ng Pilipinas nung umuki na ang lagay ni mami. Para makapagpaliwanag ako kay Cherry. Mabuti nga at nakausap po ang kaibigan niya. At sinabi sa akin na nagbakasyon siya rito sa probinsya niyo. Kaya sumunod agad ako rito. Naiintindihan ko siya, Cherry, Ricardo. Mula sa kanyang likuran ay sumabad na rin ang kanyang ina sa usapan. Nanay niya ang nasa ospital at nasa ibang bansa pa. Kaya natural lang na mag-alala siya at mataranta. Lalo na kung mahal na mahal niya ang mami niya. Tama po kayo. Mahal na mahal ko ang mami ko. Kaya... Sige na, Cherry. Patawarin mo na siya at bigyan ng isa pang pagkakataon. Hindi pa tapos magsalita si Jason ay sumagot na agad ang kanyang ina na ikinagulat naman niya. Napatingin pa siya rito at pagkuway kumindat sa kanya na para bang sinasabi na wag na siyang magpakipot pa. Pero ma, hindi naman po ganun kadali na. Sasagot sana siya pero nagsalita na ulit ito. Ngunit sa pagkakataong iyon ay sa lalaki na ito nakabaling ng tingin. Jason, di ba? Tanong nito at tumango naman ang lalaki bilang sagot. Di ba sabi mo, may iba ka pang rason kung bakit sumunod ka rito? Bukod sa gusto mo makita at makausap si Cherry? Muling tanong ng kanyang ina na tila ba may kasamang panunukso. Opo tita, meron nga po akong ibang sadya. Agad na sagot ni Jason na tila ba nabuhayan bigla dahil sa pagkampirito ng kanyang ina. Hihingin ko po sana ang kamay ni Cherry kung papayag po kayo. Pagkatapos magsalita ay bigla na lang itong lumuhod sa harapan niya kasabay ng paglabas nito ng isang maliit na kahon. At nang binuksan ito ay kumikislap na singsing ang tumambad sa kanya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Cherry. Mahal na mahal kita at ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Seryosong sabi nito habang nakatitig sa kanya. Will you marry me, Cherry Moratalia? Hindi siya makasagot at nagmistulan ng estatwa mula sa kanyang kinatatayuan. Sobrang bilis na ng tibok ng kanyang puso at nangingilid na rin ang kanyang mga luha. Pero yon ay dahil sa kasiyahan. Jason? Cherry, pumapayag ka ba na pakasalan ako? Muling tanong ni Jason sa kanya. Sasagot na sana siya nang marinig ang hiyawan ng mga tao mula sa bintana ng kanilang sala. At ang iba naman ay nasa pintuan. Yes na, Cherry! Huwag mo nang patagalin pa! Ang mga pinsan niya yon at ilang mga kaibigan na sumugod sa kanilang bahay para makiusyosyo. Ganon talaga sa lugar nila. Kapag may nakikita ang mga taong nakakotse na pumupunta sa kanilang bahay, ay agad na sumusunod ang mga ito para makiusyosyo. Alam kasi ng lahat na ang trabaho niya ay gumanap bilang extra sa mga pelikula. Kaya ang laging iniisip ng mga ito ay isang artista ang pumupunta sa kanilang bahay kapag umuwi siya roon. Dahil sa presensya ng mga pinsan niya at ilang mga kaibigan, kaya nakaramdam siya ng kaunting hiya. Pagkuway nilapitan niya si Jason at sinubukang patayuin. Pero nagmatigas naman ito at nanatili pa ring nakaluhod.
Ano ba, Jason? Tumayo ka na nga riyan at marami ang nanonood sa atin. Patuloy niya sa pangungulit dito at pinandilatan pa niya ito pero hindi pa rin ito gumalaw. Sagutin mo muna ang tanong ko, Cherry. Sagot nito sa kanya. Hindi ako tatayo rito hanggat hindi ko naririnig ang sagot mo. Sige na, sige na. Basta tumayo ka na riyan. Nakakahiya na sa mga pinsan ko at mga kapitbahay. Anong ibig sabihin? Pwede bang linawin mo pang sagot mo? Hindi ko kasi maintindihan eh. Sagot naman ito na lalo lang nagpa-stress sa kanya. Oo na, sinasagot na kita, Jason, at pumapayag na rin ako magpakasal sa'yo. Kaya tumayo ka na riyan, please. Nagmamadaling sabi niya, pero sa pabulong pa ring boses. Ano yon? Hindi ko marinig. Pwedeng pakilakasan? Pangungulit pa rin ito na para bang nananadya dahil nakakuha ito ng mga kakampi. Oo na nga, Jason. Pumapayag na ako magpakasal sa'yo, kaya tumayo ka na riyan. Para matapos na ay nilakasan na niya ang kanyang boses. Sapat para marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. At malakas na hiyawan mula sa mga taong nakikiusyosyo ang sunod niyang narinig. Maging ang mga magulang niya ay napapangiti rin ng malapad. Sobrang natutuwa para sa kanya. Salamat, Cherry. Pabulong na sabi ni Jason sa kanya. Pagkatapos ay isinuot na nito ang singsing sa daliri niya. Saka sila nagyakapan ng mahigpit at puno ng pagmamahal. Hoy, kayong dalawa. Kailangan mapag-usapan muna ng dalawang pamilya ang tungkol sa kasalang yan ha. Hindi pwede ang basta-basta na lang. Kailangan dumaan pa rin sa tamang proseso. Paalala sa kanila ng kanyang ama na hindi naman nila tinutulan. 3 buwan ang lumipas at isang simpleng kasalan ang naganap doon sa kanilang probinsya. Kaunti lang din ang inimbita nila. Mga kamag-anak, ilang mga kaibigan at katrabaho niya sa industriya. Dumalo rin ang mga kasama ni Jason sa kumpanya nito at ilang mga artista ang hawak nito. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nang sabihin na ng pari ang magical words na yon, ay hiyawan at palakpakan ang biglang pumuno sa loob ng simbahan. At hindi na nga nila pinatagal pa. Pinagtagpo nila ang kanilang mga labi para sa isang halik na siyang pinakahihintay ng lahat. Isang halik na walang kasintamis, puno ng pangako at walang hanggang pagmamahalan. Congrats, Boss Jason, at sa bagong leading lady na buhay mo. Malapad ang ngiti na sabi ni Drake nang matapos na ang seremonya at naghahanda na ang lahat para sa picture taking. Welcome to the family, Cherry. Ang stepdad naman ni Jason ang bumati sa kanya na humabol pa sa espesyal na selebrasyong iyon. Medyo nakakalungkot lang dahil hindi nakasama ang mami ni Jason dahil sa karamdaman nito. Pero nakaschedule naman na dalawin nila ito sa Amerika at magstay doon ng ilang araw para makasama niya ito at makilala rin ang lubusan. Hindi rin nagtagal at binayayaan din sila ng isang batang babae na pinangalanan nilang Chesame. Sobrang saya ng pamilyang binuo nila at wala na silang mahihiling pang iba sa Diyos. Tumigil na rin siya sa pagiging stunt woman at pag-extra sa mga pelikula. Sa halip, ay itinuon na lang niya ang buong atensyon sa pag-aalaga kay Chesame at pagiging full-time leading lady ni Jason. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!